Mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa nag-sponsor sa snack. Salamat kayo. Salamat sa Ginoo hapon mayra ang panahon. Nakahatag-tag trucks dito sa Boulevard. Silang Russell nakasulwining siya tulo. Salamat kayo nga si Tata na kuha na Tata na nagamay na iyang kilo. Kaya di nakasimba kay bugot kay sanina. Usa ka na oy. Dako panalangin na. So salamat nga kapadayon ta sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios. So dito magdugay atong basahon lang naa sa basahon lang naa sa screen. Napadayon ta sa Book of Hebrews, nindog ta. Hebrews chapter 4 verse 16. Hebrews chapter 4 verse 16. Ang kasulatan ni si Paul. Ako wala jud ko'y duda ini kay na istadihan naman ako ng Book of Timothy. 1 Timothy and 2 Timothy. Sa last part of Timothy, na din mabasa na to pag-prove nga kaning Book of Hebrews gisulat ni Paul. Hebrews 4:16, okay na mo? Okay, Hebrews 4:16, ready, read. Apo ta, mahal na mo langit nun, buhi na mo nga Dios. Salamat sa imong pulong. Salamat Ginoo sa matag usang niya karon nga gitagaan nimo sila kasing-kasing Ginoo nga sa gihapon magapadayon mi og duol sa imong trono sa grasya. Salamat Amahan sa Sunday School, sa kabataan, Sunday School sa mga hamtong gitagaan nimo sila wisdom. Salamat Amahan sa maanindot nga awit sa choir. Salamat kay Ginoo, salamat nga taga-sulwining sila gahapon, tulo ang ilang na-save. Ug salamat tagapadayon ang imong abulhaton Amahan. Dios nga langit nun, akong gipangamoyo kanimo Ginoo, nining kahapon nun taga-igahom ang imong pulong, kini imong ulipon taga-igsusulti. Bisan si Jok Lord nga nag-take og exam, among ipangamoyo nga taga siya wisdom, hait nga sa labutan nga maka-answer siya correctly sa mga questions Amahan. Dios nga langit nun, amo ka lang ipangamoyo kanimo kay ang tanan Lord, ikaw man ang nagbuot nini. Dili kahapon nun, tabaw ni kami sa binilho ni mong dugo, kanimong ulipon, hugasis mga lama sa sala Amahan, pinagis mong dugo. Ug ang matag usa tagay conviction sa mong pulong Amahan. Dios nga langit nun, among ipangamoyo kaning mga ekwipo nga among gigamit Amahan, among ipangamoyo nga magamit nga dili magdaot-daot Amahan. Dios nga langit nun, kini among pagampo pangaliw po kanimo gisalig namon tanan Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, malingkod ba? Kani atong gibasa diri, lingon diri, busa kita managduol nga maisugon ngadto sa trono sa grasya. Kung niya ka dinhi sa church, nga ka diri, nag-ampo ta, nag-awit ta, miduol ta sa trono sa grasya si Dios. Pero naaingon diri, aron kita makaangkon og kaluoy. Aron kita makaangkon og kaluoy og makakaplag og grasya nga makatabang sa panahon sa panginahanglan. So, nindot kayo ni bersikulo ug ang atong mensahe naguluhan ni Asya og Jesus Christ. Ikatulo ni nga series, I think this is the last series. Jesus Christ has the ability to solve our problems. Daghan tag mga problema oy. We are living with problems. Tungod kay kung ang tao wala problema, ambot lang ka. Kung ang tao wala siya problema, makasulti ka kung kinsa na siya. Babae man na o lalaki. Hapon gani, problema ta kay walay kuryente. Kung walay kuryente, daghan kay mga problema. Kuryente lang na ha? Kuryente lang.
Mga financial problems naa sa ato na financial problems. Problema sa relasyon sa mga magtiayon, relasyon sa mga igsuon, naay problema nato sa atong trabaho. Labi na kanang mag-deadlines, kanang deadline sa trabaho, pastila magkulot imong agtang. Doon ay problema nga gusto ka mo travel pero di ka ka-travel. Gusto ka pahayahay unta ba? Pero usahay wala kwarta. So maproblema ta ang travel okay pero ang kwarta may problema. Lahat tayo problema, physical problem. Problema ta kay medyo natay problema sa panglawas. Personal among edad. Kumpiyansa ka na among edad. Pag humani mo kaligo, humot kayo. Pero ang sulod ang una efficient oil. Dahil sunod perfume. Kumpiyansa lang mo yung humuta, ang sulod efficient oil. Usay wonder. So, mao nang atong kinabuhi. Full of problems. Now, ang atong mensahe, Jesus Christ has the ability to solve our problems. Now, kung wa kay Jesus Christ, saan na lang na imong problema? Kung wala na, mo na nga whether you like it or not, kinahanglan makaangkon yung ka ni Jesus Christ nga imong bugtong personal manluwas. Kay maora na gyud ang atong saligan sa tanan. Maora gyud na. So what shall we do as believers? Unsa may atong buhaton kita nga mga believers? Number 1, we have to petition. Mga muyo ta ba? We have to petition. Abi nimo, ang Ginoo naghatag na sa tao og open invitation. Naghatag na sa matag usa, labi na sa believer. Kung di ka believer, ang open invitation sa Ginoo nimo mauna nga maluwas ka. Yun ang kag ma-save ka. So kung save ka, there is ang Ginoo naghatag sa tao open invitation nga muadto ka didto sa Dios mismo aron mangayo kag tabang sa imong kinabuhi. Ang problema lang ba kay ngano man nga unta ang Ginoo mauntay pirmirong resort sa atong problema, kasagaran hinoon mao man Hinooy katapusan. Muna ang tao. Muna nga, we are so guilty of trying everything else. Isulayan na to ang tanang mga paagi na before we seriously seek help from the Lord. So, abi nimo ang atong yagian, gibati ta og worry. Purti na tong guula. Purti na tong murag maluoy ta sa tong kaugalingon. Malingkamo ta sa tong kagulingon, unsa pa na atong buhaton diha. Kung ang tanan ani pakyas ta, then muduol ta ni Ginoong Hesus. You see? Mauna ang problema sa tao. We run to Jesus, look for Him, for help, nga ato untang madawatan to long before unahon gyud nato ang Ginoo. Kung sa problema nato unahon ang Ginoo. Tungod kay ayaw na paningkamot sa imong atong effort nga unta pa atong buhaton, ma-worry pa tag maayo sa atong problema, unahon nato ang Ginoo. So, mao ni ang plano sa Ginoo alang kanimo alang kanako panahon sa mga trouble sa itong kinabuhi. Philippians, mga nagisulti ni Paul. Philippians chapter 4, 6 and 7. Kamay basa lang 6. Ready, read.
Verse 7 go. Mao ni ang petition. Mao ni ang petition ingon re. Ayaw pagkabalaka sa bisan unsa. Ha? Ayaw pagkabalaka sa bisan unsa. Apan diha sa matag butang. Diha sa matag butang. Pinaagi sa pagampo. O pangaliyo po. Uban ang pagpasalamat. Ipahibalo ang inyong mga hangyo ngadto sa Ginoo. So mao na maghibo gyud tag petisyon, magampo gyud ta. Kay og dili ka mo ampo, mura na pakaglabaw pa sa Ginoo. Ampo kani mga taong dagko kay lawas. Ampo kanina. Kita pa nga luoyon taglawas, luoyon ba? So mao ni ang sulti ni Paul, akong balikon. Ayaw pagkabalaka sa bisan unsa, apan diha sa matag butang pinaagi sa pagampo o pangaliyo po ban ang pagpasalamat ihibalo ang inyong mga hangyo ngadto sa Dios. Sa to paampo, luhod, pangayo sa Ginoo, pero unas tanan pagpasalamat sa Ginoo. Mao magina magampo. Primero, salamat yung kasi Ginoo. Daghang pasalamatan sa Ginoo. Tanan sa atong palibot, mahimong pasalamatan. Verse 7 ingon diri, ug ang kalinaw sa Dios nga nagalabaw sa tanan nga pagpanabot mubantay sa inyong mga kasing-kasing ug mga huna-huna pinaagi ni Kristo Jesus. So mao ni ang kinahanglan ng tao petition. Si Pedro, tanaw si Pedro. Kamoy basa na 1 Peter chapter 5 verse 7. Read. So ngayon Andre, nga nagatugyan sa tanan ninyong kabalaka. Sa paon sa kabalaka nimo isulti na si Ginoo. Nga nagatugyan sa tanan ninyong kabalaka nganha kaniya nga sa Ginoo. Talawa, ingon rin sa sunod praise. Kay siya nagaatiman kaninyo. Kay siya nagaatiman kaninyo. Mao na isulti ni Pedro. So, mao ni ang plano sa Dios when you and I face trouble. Mag-atubang taog problema sa atong kinabuhi. Number 2. Mao ni ang gahom sa Ginoo. Gahom sa Ginoo. Ingon sa atong gibasa ganiha, moduol ka sa trono. Moduol ka sa trono sa Dios. So, kadtong mga na-enthroned, katong naa sa trono niadtong mga ning agi mga adlaw, naana sila, nagkupot na sila mga gahom. Sila'y nagdominar halos tanan sa mga isyu sa kinabuhi. Kaniadto gani, pwede gani ang tao nga naadya naglingkod anang tronoha, pwede gani nga mingon siya patyon ka. Mauna ang kaniadto gahom sa naa sa trono. Kadtong mga hari sa una sa yuta, nakaposes na sila og mga dagkong gahom. Pero ang tanan nilang gahom, i-combine nimo together, wala na sila, dili gani na masunod sa gahom ni Ginoong Hesukristo. Nga naman, the power of any king is only as great as the power of the kingdom behind him. Karong panahon na, makita nato nga gamhanan kayo ang Amerika. Kay ang nasod gamhanan man, na sila mga
war materials, daghan silang barko, daghan silang mga plano. Pero maabot ang panahon nga mudaw na sila, mawala po nang gahom sila presidente. So, mauna ang gahom sa hari nini nga kalibutan. Gamhanan lang siya, samtang gamhanan ang ilahang nasod. So uban anang huna-hunaa, unsa kaha ang gahom ni Jesus Christ. Huna-hunaa, siya ang nag-create the entire universe. Iya haning tanan butang siya gahimo ani niya siya. Kanang gahom nga gihatag sa mga hari, gihatag ra na sa Ginoo. So, huna-huna ako no, sa imong huna-huna, unsa ka klase ang gahom nga naa ni Jesus Christ. What kind of power does Jesus Christ have? Nadila, you can follow that. Pito ni kabuok, ikaw, pakita lang sa nako ninyo ang unom. Number 1, He has exceeding power. He has exceeding power. Ato na nabasahon ron, Ephesians 3:20. He has need meeting power. Matagbo niya tanan eh. Matagbo niya ang tanan na itong mga kinahanglanon. Number 3, He has cleansing power. Doon na siya gahom maghugas sa tao. Hugas sa sala sa tao. He has healing power. Doon na siya gahom nga makaayo sa balatian sa tao. Daghan na mabasa na to in the book sa Gospels. He has load lifting power. Kung nabugatan ka, pag-aano na sa Ginoo. Pag-aano sa Ginoo. He had mountain moving power. Mountain moving power. Mabasahon na ko niya siya. Ephesians 3:20. Kamoy basa ang Ephesians 3:20. Read. Now the believer is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Muna kayo ni Paul. Ingon si Paul nga, karon, ngadto kaniya nga makahimo ngadto sa Dios, ngadto kaniya nga makahimo sa pagbuhat sa naghingapin ka madagayaon labaw pa sa tanan nga atong gipangayo o gihuna-huna, sumala sa gahom nga nagabuhat dinhi kanato. Muna sulti ni Paul, abundantly exceeding, abundantly above all, dili some, above all that we ask or think. So nauna lang, unsay imong pangayoon sa Ginoo, ihatag na sa Ginoo kung angay tatagaan. Dili man pud tanan. Kay mangayo kag aeroplane, helicopter, di ka kabalo mo piloto sa helicopter, di mo katagaan. So, Philippians 4:19. Kamoy basa ng Philippians 4:19. Read. So, mo na ang promise sa Ginoo, mo na yang gahom siya. Apan ang akong Dios, ingon si Paul, mutagbo sa tanan ninyong gikinahanglan, sumala sa inyong mga bandi, sa iyang mga bandi diha sa himaya pinaagi ni Kristo Jesus. Everything here is through Jesus Christ. Tanan yun niya siya. 1 John 1:7. Kamoy basa, read. But if you walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin. So mao na yung 1 John, apan kung kita maglakaw diha sa kahayag, maingon nga siya anaas kahayag, kita adunay pagkigambitay sa usa ug usa. Og ang dugo ni Jesucristo nga iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. Siguro makamatikod man ka siguro nato dire nga we preach more on blood, because our faith is ang atong salvation, faith in His blood. So mao na ang at palayon ta, mao na ang ato dire giwali
Matthew 11:28. Matthew 11:28. Really read. Invitation ni si Ginoo. Ginoo ni nag-invitar nato. Ginoo ni nagtawag nato bahin siya. Duol nga ri kanako. Duol nga ri kanako. Tanan kamo nga naghago og nabugatan. Ug ako buhatag kaninyo og pahulay. Doon naman mga usahay nga atong problema bugat pa sa atong bugat pa sa ulo, dili mapasan. Pero iwan ang Ginoo, duol nga ri kanako. Tanan kamo nga naghagog na bugatan ug ako mohatag kaninyo og pahulay. Matthew 21:21. Kamoy basa ana, ready read. Jesus answered and said to them, Verily I say unto you, if you have faith and doubt not, you shall not only do this which is done with the fig tree, but also you shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, it shall be done. Thank you. Dunay usa ka panahon naglakaw Jesus Christ ang fig tree walay bunga. Iyahang tunglo ni namatay ang kahoy ba. So mo ni ingon ni mabasa nato diri ingon diri. Si Jesus mitubag og miingon ngadto kanila sa mga disciples. Sa pagkatinuod ako mag-ingon nga kaninyo kun kamo adunay pagtuo. Ha? Kun kamo adunay pagtuo og dili magduha-duha. Og dili magduha-duha. Kamo di lang makahimo nining nahitabo ngadto sa kahoy nga igos. Apan usab kun kamo moingon ngadto niini nga bukid, ikaw mabalhin o ikaw matambog ngadto sa dagat, kini mahitabo. So dunay mga nabasa na ko aning komentary bisag unsa kada kung problema nimo masulbad as Ginoo. Bisag pag ang imong problema dako pa kay sa taas pa bukid alang bukid din sa wala makita na to sa bukira dia. Sa bukira dia. Palpalan. So unsa pa na diha. Ayaw di lang nato dudahan ang Ginoo. Kaya ang Ginoo naa diha niya ang gahom. Ingon siya, kun kamo moingon ngadto niini nga bukid, ikaw mabalhin ug ikaw matambog ngadto, ikaw matambog ngadto dagat, kini mahitabo. Sayunan ka na. So physically kung doon natin pagto mahimo ni. Pero sa akong komentary nga nabasa niini bisa pag unsa kadako sa imong problema, sulbaro na sa Ginoo. Sulbaro sa Ginoo. Number seven, He has all power. He has all power. Wala yung kundi. He has some power. He has all power. Kamoy basa ng Matthew 28:18. Ready read. Mo na gingon ni Jesus Christ samtang nalis sa kalibutan siya og si Jesus miduol og misulti ngadto kanila nga nagaingon ang tanang gahom didto sa langit ug dinhi sa yuta gihatag nganhi kanako. Mo na gisulti ni Jesus Christ. So His power is all summed up in one page. At tumabasa na to sa Ephesians 3:20 that He is able. Makahimo siya sa tanan. Gikan pa kaniadto times down through the ages ang atong Ginoo makahimo siya paghimo sa tanang butang. Sa tanang butang. Tayo lang kag sa una gipakao ng mga tao sa wilderness mabuntag pakanon si Ginoo atong katong tingala to mana. Unsa ba pasabot ang mana? Ang pasabot sa mana is what is it? Unsa man gipakao na sa Ginoo. Da pakanon sila ang ihatag sa Ginoo kana pong kanon nila matag adlaw og sobraan pud nila dili pud mahimo. So yun na he has all power. Kani bitong kagubot sa atong kalibutan karon kung mag-observe ka sa newspaper unsa ba media nga imong nabasa
usahay ma-affected ta ba? Ma-affected ta. Pero kita mga Kristohanon ay balota nga ang tanan kontrolado na sa Ginoo. Everything is in control by God. Kontrolado na sa Ginoo tanan. Why? Because He has all power. He has all power. Number 3, a promise. Saan? Ang promise sa Ginoo, na i-promise sa Ginoo, kung sa iyang i-promise, bisag period, iyan ang tumanon. Walay saad sa Ginoo nga dili niya tumanon. Nga naman, naaman siya, naasa iya ang tanang kahom. His promise to us is that when we come to Him by faith, we will find all we need to meet the need of our heart and our life. Balik ko na ko. Ang yang sa diri kanato mauni nga kung moduol ta dito kaniya pinagi sa atong pagtuo, makita nato ang tanan nga gikinahanglanon nato, tagbuo niya ang mga kinahanglanon sa atong kasing-kasing o kinahanglanon sa atong kinabuhi. He will give us exactly what we need. Ihatag sa Ginoo exactly unsay atong mga kinahanglanon. Ato rin ko ng basahon niya siya. Luke 12:32. Luke 12:32. Ano yung promise niya? Luke 12:32. Kamay basa na. Ready, read. Siya, ayaw kahadlok, gamay nga panon. Kay kini ang mayong kahimuot sa inyong amahan. O ang paghatag kaninyo sa kingharian. Sa yunan ka o kita mga saved, sa millennium period, ang maghari sa kalibutan si Jesus Christ. Asa man ta, in our glorified body, maghari ta uban ni Jesus Christ. Sino lang ka? Samtang mga Hudyo din sa kalibutan, magkinabuhi sila din sa yuta, din sa budaghan tira sa yuta, pero kita nga mga saved to ata uban ni Jesus Christ maghari ani ang mga tao na sa kalibutan. Mauna ang atong sitwasyon. Muna atong sitwasyon. So whether you like it or not, mauna ang gisaad sa Ginoo. Psalm 23:1. Psalm 23:1. Mauna ang kingon ni David. Psalm 23:1. Read. Ingon din ni usa sa salmo sa kaawit ni David, ingon siya, ang Ginoo akong magbalantay. Ako walay makulang. Walay makulang. So ikaw nga anak sa Dios na ay pasalig ang Ginoo, magbantay siya kanimo, o samtang ang Ginoo magbantay kanato, walay makulang nato. Walay makulang. Arita sa Kampol, 2 Corinthians 12:9. 2 Corinthians 12:9. Kani si Paul, nasa kaluyahon ba? Sige siya ampo sa Ginoo, nakuhaan niya, pero mao ni tubag sa Ginoo. 2 Corinthians 12:9. Kamay basa na. Read. So mao na giingon sa Ginoo ngadto ni Paul sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Napayang promise. Kani promise niya. Matthew 7:7. Kamay basa na. Read. Muna sa Ginoo siya, ask in siya, pangayo o kini igahatag kaninyo. Pangita o kamo makakaplag. Panuktok o kini pag-aablihan nga na kaninyo. Now, kaning bersikulo ha, ingon niya, pangayo, di katagaan, pangayo, hangto tagaan ta. Mao na ang import din niya siya, o kini igahatag kaninyo siya, pangita. Kung di pa nimo makita, pangita, hantod makita na to. Mao na ang import ni pangita, o kamo makakaplag. Panuktok. Hindi ka ablihan, panuktok, hangtod ablihan ka,
o kini pagablian nga na kaninyo. Kaya o pirmiro lang ka, manuktok, di maundang ka, makaingon ng Ginoo, dili man na interesado. So maunin niya siya nga, ask, seek, fine, knock, mauna na siya. Mauna mo pasabot eh. Verse 8, kami basa ng verse 8. Read. For kay ang matag usa nga nagapangayo nagadawat. Og siya nga nagapangita nagakaplag. Og kaniya nga nagapanuktok kini pagablihan. Ang Ginoo mo promise iyaha kinang tumanon tungod kay naaman niya tanan ang gahom. Verse 9, kamoy basa ng verse 9. Read. Padayon lang ta, karo masabtan ta. Verse 10, read. Verse 11, go. Thank you. Mao na ingon diri sa Mateo sa 9 ingon siya. Uunsa nga tao ana diha kaninyo. Kinsa kun ang iyang anak mangayo og tinapay, muhatag ba siya kaniya og usa ka bato? Ana. Verse 10. O kung siya mangayo og usa ka isda, muhatag ba siya kaniya og usa ka bitin? Verse 11. Nan kun kamo ingon nga dautan nahibalo unsaon sa paghatag sa maayong mga gasa ngadto sa inyong mga anak, unsa pakalabaw ang inyong amahan nga anaa sa langit nga muhatag sa mga maayong butang ngadto kanila nga nangayo kaniya. You see? So, promise ni si Ginoo, saad ni si Ginoo. So, mao ni ang atong conclusion sa atong initial conclusion. If you will trust Jesus with your problem, kung imong saligan si Ginoong Hesus sa imong problema, pinagis pagtuo, He will never fail you. Dili kaniya pakyason. Is there something you need to bring to Jesus right now? If so, just come to Him in prayer and let Him have His way in your life. He is all you will ever need. So, mauna niya ang summary sa itong mensahe para dali rin ninyo matimanan. Jesus Christ has the ability to solve your problem. Number 1, petition. Number 2, hibalo ka sa His power. Dahil nahibalo ka sa iyang saad. Tapuso na ito niya itong mensahe sa maayong balita. Kaya gusto na ko ni pirming matapos ba ingon ani nato mensahe kay aron mao man ti kami ito sulwining God. So kami basa ng 1 Corinthians 15 verse 1, kami basa na. Ready, read. Verse 2, go. Verse 3, go. Verse 4, go. Thank you. Mao ni ang gospel nga kinahanglan barugan sa tao, kay mao ni ang gospel makaluwas sa tao. So mao ni ang gospel 7 points. How Christ died. Giunsa ni Ginoong Hesus pagpakamatay, pinaagi sa pagpaagas sa iyang dugo. Ang tanan adto number 3, for our sins, according to the Scripture. Number 5, gilubong siya. Number 6, nabanhaw siya, rose again, according to the Scriptures. So, mao ni ang gospel, yung ang pulong sa Dios, further, ingon si Paul, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thy heart
that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So, ingon dire, believe. Believe. Believe in thy heart. Nakadungog ka ning gospel, 7 points, nakasabot ka ni niya siya, yung walang pulong sa Diyos, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Further, yung si Paul, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Verse 9, not of works, lest any man should boast. So, it is very clear here that salvation is by faith. Ang pangutana, what faith? Romans 3:25, ingon dito, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Pag humani ini, mahimo kang anak sa Diyos. Yung lang pulong sa Diyos, but as many as receive Him, to them give He power to be the son, to become the sons of God, even to them that believe on His name. So, I hope nakasabot siguro ng ano ning ato ning balik-balikon, because this is how we preach the gospel. Kani pinagi nini masave ang tao. Masave ang atong masultihan sa pulong sa Ginoo. Nindog ta magkampo ta. Mahal na malangit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat sa imong pulong. Salamat kay Ginoo sa imong presensya karon. Salamat Amahan sa matag usa. Salamat Ginoo nga ikaw nagahatag na mo ning pulong nga ang tanan namong problema Ginoo masulbad nimo ang tanan namong problema. Amahan mong langit nun, among gibarugan ni Lord. Dios ka nga makagagahom. So ako hangyo ng matag usa, you can sit down there, you can kneel, you can come to the altar. Pakig-istorya sa Ginoo. Kung doon na kay problema, isulti sa Ginoo. Panan nga klase nga problema, isulti sa Ginoo. Ang atong Ginoo, anaan niya ang gahom pagsulbad sa atong problema. Let's do it. Amahan na mo langit doon, buhay ng mga Diyos. Ang imong anak, Amahan, nagaluhod, ang uban nagalingkod. Wala ko kahibalo sa unsay, tinguwa silang kasing-kasing. Apan nahibalo ko, Amahan, nga pinaagi sa imong pulong, kung kami maghimog petition, nahibalo mi sa imong gahom, o ikaw nagasaad ka namo. Tanan namong problema, imong paghatagan o pagtagad, kasulbaran. Akong ipangamuyo kanimo Ginoo. Kung unsa man ang tinguha silang kasing-kasing, tubaga sila, Amahan. Ihatag kanila ang tinguha silang kasing-kasing. O kini imong lipon, Amahan, isip imong gipahasan ini nga congregation. Ako nga moyo nga ikaw nga mong Dios nga makagagahom magpanalangin sa matag usa, magbantay sa matag usa. Kaduha, Amahan, ako gipangamuyo kanimo, Dios nga labing gamhanan the entire universe. Maghimo sa imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Katulo, Amahan, akong ipangamuyo nga ikaw nga mong Dios, Ginoo sa among kasing-kasing, magmaya ang imong panagway nganha sa matag usa ug muhatag sa matag usa og kalinaw. Amahan naman langit no ning katapos sa mga adlaw. Dunay mga kagubot sa among palibot, Lord, bisan sa tibuok kalibutan, pero nasayod kami. Kontrolado nimo ni ang tanan naman. Dios nga langit no, amo lang ipangamuyo kanimo nga ang imong mga anak, Lord, ning katapos sa mga adlaw, tagaay kalig-on, Amahan, sa mong pagtuo diha kanimo. Kinamong pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal nga manluluwas. Amen. Okay, nigot ta. Okay, as when our service, akong hangyo na matagusa, to please rise. And we're going to sing our last song. We're going to sing Amazing Grace. Okay, first stanza already, sing. Amazing grace,
how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Verse 2. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace by fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. Verse 3. Through many dangers, soils, and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Once again, daghang kayong salamat sa matag usa. Salamat sa tong pianes. Salamat sa tong mga magtutudlo. Most especially, salamat sa tong pastor. Amen. And for everyone's presence this afternoon. Amen. Kayo karon ato ang iduko to mga ulo magamputa. Buyog balaan nga Dios, makagawom sa tanan. Tagiya sa langit ug sa yuta Dios nga balaan. Salamat kay amahan sa kadaugan sa mong panimbahon karon. Salamat Lord sa Holy Spirit nga naghatag og kaalam sa mong pastor sa pagdala sa mong mensahe. Salamat kay Lord bisan pa sa natudlo amahan karong adlaw. Nasayod mi Lord that you are a God of impossible. Nasayod mi Lord that you can move on mountains Lord, and wala mi nasayop Lord sa pagduol diha kanimo. Ang matag usa ka namo amahan na ami ginapangayo amahan og mga desire sa mga kasing-kasing. And we humbly ask of thee, Lord, to look upon sa among mga needs, Lord, sa matag panginahanglanon sa matag usa. Among ginapangamuyo kanimo amahan nga imong grasya ug kaluoy magauban kanamo. Bisan pa Lord, among ginapray kanimo Lord, daghan sa mga kauban magabiyahe karong semanaha. And among ginapangamuyo, Lord, ang ilahang protection silang travel, Lord, makaabot sila safely silang destination. Amo ang ginapray, Lord, ang mga kauban, ginag-eskwela, i-plus silang pag-eskwela, Lord. Ang mga nagtrabaho, we are praying, Lord, nga ikaw, amahan, magapanalangin pa kanila abundantly, maga-promote pa kanila silang mga trabaho. And we are praying, Heavenly Father, bisan pa sa mga nag-ieskwela, hatagi sad sila kadaugan, amahan. Among ginapangamuyo kanimo Lord, as we look forward Lord sa lain na po niya simana sa mong kinabuhi. Among ginapangamuyo Lord ang imong divine grace Lord, mercy and peace igahatag nimo sa matag usa. Pauban ni kami Lord pinaagi sa mga precious angels o God. And we are praying Heavenly Father, bisan pa amahan among ginapangamuyo kanimo kaning church amahan nga makapadayon gihapon mi Lord sa imong tahas nga gihatag kanamo. Lord, samtang kami magapamauli, bulag-bulaga kami uban sa dakong kalipay. And also, Lord, i-bless amahan bisan pa ang practice sa choir karong taknaa. Lord God, we commit to you all these things in the mighty name of Jesus. Amen.